Magandang araw, magandang buhay. Lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga lolo at lola. Ngayon mga senior citizens, sa araw po na ito ay may dala akong magandang balita na mangyayari sa June 26, 2025. Ano kaya ito? Ang magandang balita ay may magaganap po na payout sa ating mga senior citizens. Sino-sino nga ba ang makakuha ng payout na ito? Ang makakuha po ng payout na ito ay mga qualified senior citizens na pensioners sa Social Pension for Indigent Pensioners. At sa video ko na ito, malalaman mo ang mga lugar kung saan may magaganap na payout. Anong oras nga ba ito magaganap at saan po ang payout venue? Kasali na rin na malalaman ninyo ang mga requirements at dagdag kalaman. Attention sa lahat ng mga senior citizens. Social Pension June 26, 2025 payout schedule. Alamin natin ang buong detalye sa balitang ito. Inaanyayahan kita na tapusin ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan ang mga benepisyo ng ating mga senior citizens, mga payout at iba-iba pang ang mga updates, ay subscribe mo na ang aking YouTube channel. At para manatiling updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay bell notification mo na. At ngayon, hindi natin papatagalin na pag-uusapan natin ang payout sa June 26, 2025. Let's go! Ang una sa ating listahan na may magaganap na payout sa Social Pension for Indigent Pensioners ay ang lugar ng Cotabato City. Ito po ang kumpletong detalye, mga barangay at payout venue. Una-una, ang Rosary Heights 9 na may 293 pensioners. Ang inyo pong payout ay magaganap sa Barangay Hall mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Pangalawa, ang Rosary Heights Mother na may 384. Ang payout venue ay magaganap sa Barangay Chairman's Residence alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Barangay Rosary Heights 6 na may 215 pensioners, ang payout venue ay magaganap sa Barangay Covered Court sa alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Barangay Rosary Heights 7 na may 260 pensioners, sa Barangay Covered Court magaganap alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Barangay Rosary Heights 8 na may 292 pensioners, ang payout venue po ay magaganap sa Barangay Covered Court alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Barangay Rosary Heights 10 na may 748 na pensioners, sa People's Place Gymnasium ang magaganap ang yung payout alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Barangay Rosary Heights 11 na may 190 pensioners, sa Barangay Gymnasium magaganap alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Barangay Rosary Heights 13 na may 211 pensioners, sa Barangay Hall magaganap alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Barangay Tamuntaka 1 na may 167 pensioners, sa Old Barangay Hall alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Barangay Tamuntaka 2 na may 42 pensioners, magaganap po ang inyong payout sa Barangay Hall alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Sa Barangay Tamuntaka 3 na may 127 pensioners, sa Barangay Hall po magaganap alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Barangay Tamuntaka 4 na may 63 pensioners, ang payout venue ay magaganap sa Barangay Hall alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Sa Barangay Tamuntaka Mother na may 447 pensioners, sa New Barangay Hall po magaganap po ang inyong payout alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Barangay Tamuntaka 5 na may 34 pensioners, sa Barangay Hall po magaganap ang inyong payout alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Barangay Tagpo sa Laguna, meron pong magaganap na social pension payout sa June 26, 2025 mula alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Ang lugar po kung saan po kayo mapipayout ay sa Federation Office. Note, ang maaari lamang pong pumunta ay mga nasa listahan po muna. Kung may katanungan po ay pumunta po lamang sa opisina ng senior citizen sa ating barangay mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali.
Sa Barangay Capital Site sa Cebu City, meron po magaganap na payout at ito po yung official statement. Sa June 25, 26, 2025, ang payout venue ay magaganap po sa Guadalupe Covered Court. Sa June 25, 26, 2025, meron po magaganap po na payout sa Cugon Pardo Gymnasium mula alas 10 hanggang alas 3 ng hapon sa Basag San Nicolas, Inawayan at Kinasangan. Sa June 25, 26, 2025, meron po magaganap na payout alas 8 hanggang alas 10 ng umaga sa San Nicolas Proper Gymnasium, Divine Mercy Covered Court. Sa Cebu City Capital Site Senior Citizen Social Pension Payout magaganap sa June 25, 26, 2025. Kasunod dyan ay ang Pangil, Laguna. Dahil sa June 26, 2025, ito po yung kumpletong detalye. Merong magaganap na payout sa Barangay Dambo. Umaga po magaganap ang yung payout mula alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Saan po ba? Sa Dambo Senior Multipurpose Building. Isa pa dyan na magpipayout ang Barangay Mabato, Asofre. Sa hapon po magaganap, alauna hanggang alas 3 ng hapon sa Asofre Covered Court. Sa lungsod ng Himalalud, sa June 26, 2025, meron po magaganap po na payout. Sa Barangay Rawiz, sa Virac, Catanduanes, sa June 26, 2025, ito po yung kumpletong statement. Alas 10 ng umaga, ang inyo pong payout at pupunta po kayo sa Virac Plaza, Rizal, Salvacion, Virac, Catanduanes. Sa probinsya ng Nueva Vizcaya, sa munisipal ng Bayumbong, sa June 26, 2025, ito po yung mga barangay na mag-payout. Barangay Vista Alegre na may 182 pensioners, alas 8 po ang inyong payout at sa LGU Gymnasium. Sa Barangay Santa Rosa na may 91 pensioners, alas 8 ang payout at sa LGU Gymnasium magaganap. Sa Barangay Don Mariano Marcos na may 89 pensioners, alas 8 ng umaga magaganap ang yung payout sa LGU Gymnasium. Sa Barangay District 4 na may 107 pensioners, ang inyo pong payout ay magaganap sa alas 2 ng hapon sa LGU Gymnasium. Sa Barangay Don Domingo Madela na may 42 pensioners, alas 2 ng hapon magaganap ang inyong payout sa LGU Gymnasium. Sa Barangay San Nicolas na may 133 pensioners, alas 2 ng hapon magaganap ang inyong payout sa LGU Gymnasium. Sa Tinago Gym, alas 11 ng umaga, may magaganap po na payout sa June 25, 26, 2025. Sa Barangay Rosario, sa June 26, 2025, ito po yung kumpletong detalye. May magaganap po na payout alauna ng hapon at pupunta po kayo sa Oscar Building, Barangay Tabing Dagat, Gumaca, Quezon. Sa Barangay 2 Indang, Cavite, sa June 26, 2025, ito po yung mga detalye na dapat ninyong malalaman sa payout. Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga ang payout at pumunta po kayo sa Oscar Office ng Senior Citizens. Ngayon ay pupunta tayo sa Palanan, Isabela sa Barangay Maligaya. Sa June 26, 2025, Thursday, meron po magaganap na payout mula alas 8 ng umaga at pupunta po kayo sa Multipurpose Hall, Sentro Maligaya, Palanan, Isabela. Ngayon ay pupunta tayo sa Barangay Balaas, Himalalud, Negros Oriental dahil meron pong magaganap na payout sa inyo sa June 26, 2025 sa GRVT. Sa Barangay Tejero, sa June 26, 2025, ito po yung kumpletong statement na dapat niyo pong malaman. Sabi dito, para po sa kalaman ng lahat sa mga minamahal na social pensioner sa Barangay Tejero, meron pong magandang balita para sa inyo. May magaganap po na payout sa June 25, 26, 2025 mula alas 8 ng umaga hanggang sa alas 12 ng tanghali at pumunta po kayo sa Barangay Tinago Gymnasium. Sa Barangay District 4, this is to inform you that the schedule of payout of social pension will be on June 26, 2025, 2 p.m. sa LGU Gymnasium. Ngayon naman sa panghuli nating lugar na nasagap na may magaganap na social pension payout para sa ating mga social pension indigent pensioners sa Talamban Gymnasium
sa alas 8 hanggang alas 3 ng hapon at yun po ang ating kumpletong detalye. Nasanay ating nalaman ang dapat nating makuhang balita na magaganap po bukas June 26, 2025. Kaya naman, ngayon sa mga nagtatanong, Sir, bakit hindi po kasali ang aming lugar sa inyo pong nagawang vlog ngayon? Ito lang po yung aking masasabi. Meron pong mga ways kung paano po pinopost or pinapalam ng ating mga mga person in charge sa payout ng ating mga senior citizens sa social pension. Una, yung tawag dito traditional way, which is ang doon po sila magpo-post sa kanilang barangay, and then yung naman is online, yung ito mga sinishare ko sa inyo. At kung hindi po nakita ninyong update, ang dapat niyo pong gawin ay pumunta po kayo sa pinakamalapit na barangay sa inyo at tanungin ang person in charge kung ano na ang ganap sa inyong social pension or status ng inyong social pension. Nang sa gayon, meron kayong balita kung ano na nangyari. At sa puntong ito, ibibigay ko na ang mga requirements para po sa inyo pong ikumpleto o i-ready. Okay, let's start it. Kung senior citizens o benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 orihinal na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated barangay ID, UMID, voter's ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, benepisyaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinisinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb mark sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na may mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated barangay ID, UMID, voter's ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang benepisyaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga benepisyaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo.
pagdalahin ang mga benepisyaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala: maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga benepisyaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung orihinal o kumpleto. At yun po ang kumpleto na mga recados para po sa inyong dapat malaman patungkol po sa payout na magaganap po bukas. Kaya naman, nasanay na kuha ninyo po ng aral ang ating content for today, and dagdag paalala na po para hindi po mahawaan o maano sa MPAX kasi laganap na kasi yan sa ating bansa ngayon. Ang dapat pong gawin ng ating mga senior citizens, una, kinakailangan po magsuot po ng face mask para sigurado. Pangalawa, magdala po ng sariling alcohol. Pangatlo, kinakailangan po mag-social distancing. At sa pagpunta nyo po doon, kinakailangan nyo magkuha ng assistant o pwede po kayo magdala at pumunta lang po kayo sa oras at araw po ng inyo pong payout. Nang sa gayon, hindi po masyadong mapagod. And kinakailangan po sumunod po sa alituntunin ng payout. Baka naman po mayroong mga iba ay mayroong mga ginagawang hindi po tama. So sumunod lang po tayo para smooth po ang transaction natin sa payout. At ako po muli si Ruel Mendoza-Tanyo, nagpapasalamat sa walang sawang pagsusuporta mula po sa simula hanggang ngayon na hinahatid ko po ang dapat nyo po malaman na balita patungkol po sa mga senior citizens. At hanggang sa muli nating pagkikita, ako po ay lubos na nagpapasalamat at huwag niyo pong kalimutan na isubscribe ang aking YouTube channel. Road to 60,000 followers na po tayo or subscribers. Kaya naman, maraming salamat. Hanggang sa muli nating pagkikita. Bye-bye!